binastos kami sapagkat karapatan din namin magtanong sa kanila. Ako po, si Isko Moreno, tubong tondo, tunay na Manileño, Batang Maynila, maglilingkod ng tapat sa inyo. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time na panonood, please click mo na ang Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad ng libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So kumusta po sa mga Iskonians na taga Maynila na patuloy na sumusuporta sa atin, lalo na sa ating mga kababayan na wala naman dito sa Maynila, nasa iba't ibang panig ng mundo, mga kababayan nating OFW, di ba? Kumusta po kayong lahat dyan, at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating channel at kay Boss Y, Yorme Isko Moreno. Alright? So, topic natin po today's video guys. JTV Villanueva naglabas ng saloobin sa Team Lacuna. Binastos nila kami. Pinagkaitan na magsalita. Yan ang sabi ni JTV kasi in-interview siya guys. Para malaman nga kung anong bang nangyari, bakit nagkagulo sila sa session at muntikan pang, di ba? Magkaaway-away o magsusuntukan dahil sa ganung nangyari. So, tungkol nga ito sa budget. Di ba? Na napaka-importante at talagang bilib tayo dito kay JTV guys. Talagang hindi lang pang-konsehal to, darating nga araw, pwede rin sa pang-congressman, vice mayor, o baka maging mayor pa. Di natin alam. Someday, di ba? Hindi natin alam. Importante kasi dito yung mga ganitong politiko kagaya ni JTV ay pwedeng talagang mamuno, di ba? Sa ating bayan may karapatan silang lumuklok diyan dahil unang-una pinaglalaban nila yung transparency. Yung tama ba yung mga pinaggagawa ng nasa pwesto, di ba? Yung mga nasa administrasyon, di ba? Kung hindi tama 'yon, kailangan nating baliin 'yon, di ba? So, talagang napakaswerte ng Maynila pag mga ganito lahat po ang nahandle natin. Kaya boto natin silang straight, di ba? At ano bang importante dito sa ganitong usapin na majority-minority? Bagamat alam po natin na ang hindi lang sa Konseho ng Maynila, even sa Senado, sa Kongreso, ganyan din po. Ang labanan dyan is majority win. Numbers game po talaga yan. Kung sino yung maraming bilang, sila yung nasusunod sa ayaw sa gusto. Parang ganun nangyari sa kanila. Dahil minority sila, nanalo pa rin ang majority. Tanggapin na po natin dahil yun talaga yung policy. Hindi naman po yun illegal. Legal talaga yun. Pero, anong importante dito? Bagamat minority sila, kagaya ni JTV, di ba? Ang importante dito, kahit manalo sila sa botohan, kasi matatalo sila, lulusot yung 25 billion na budget. Ano importante? Ang importante dito ay nabulgar. Di ba? Ni JTV ang ginagawa ng majority. Na hindi na sila pinagsalita, di ba? Parang minamadali na yung budget, hindi na binusisi. Yun ang kailangan malaman ng taong bayan at mabulgar. Di ba? Tinanggal pa nga yung live para daw walang makaalam. Kaya nga nandito tayo guys. Mga vloggers, di ba? Lalo na mga vloggers ni Yorme, suportahan po natin lahat. Tayo ang maghahatid, di ba, ng balita sa ating mga kababayan na ganito nga ang ginagawa nila. Ayon mismo kay JTV Villanueva. Yun ang importante, matalo man sila sa botohan, manalo man ang majority, may pasa man yan, nabulgar naman sila. Lalo pa, guys, next week, filing na ng Certificate of Candidacy. Maging vigilante po tayo. Ha? Vigilante tayo at ngayon, di ba? Dahil sa kakabulgar ni JTV, siyempre yung simpatsya ng Manileño mapupunta sa kanila na para bang may tinatago. At itong sila JTV, ang lumalaban, please, lumalaban talaga. Kaya palakpakan natin sa lumalaban po. Yan ang mga team Yorme o Yorme's Choice, di ba? Mga magagaling talagang kapakanan ng taong bayan.
ang kanilang iniisip. So kaya guys, anong masasabi niyo dito? At narito na yung kanyang mismong paliwanag, di ba? Ang interview na kung saan ay in-explain niya kung bakit sila nagkakagulo. Alright guys, so hanggang dito lang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much. Manila, God first. Matanong ko lang po, yung nangyari kahapon na atensyon sa City Council, kamusta naman po? Well, hindi namin kagustuhan yung nangyari na yun. Pero nangyari yun dahil sa hindi namin nagustuhan yung ginawa ng mga kasamahan namin. Nag-ugat ito dun sa pagsasalang nila dun sa proposed budget ng City Hall amounting to 25 billion pesos sapagkat naniniwala kami hindi ganun ang tamang proseso ng pagpapasa ng budget ng City Hall. Kaya wala kaming kaalam-alam, isinalang yung proposal ng approval ng budget ng City Hall o kaya kami nag-react. Hindi po pinaalam kahit na kailan po, walang abiso. Walang abiso, wala ito, hindi nakalagay sa agenda, nakalagay ito sa other matters. Kaya nung sinalang sa other matters, nagulat kami, bakit papa-approve agad yung budget? Gayong wala namang nangyaring budget or public hearing. Kung saan yung mga department head, dapat tinatanong to ng mga konsihal. Ano yung proposal? Anong gusto mo? Anong kakulangan? Para paglalaan ng pondo, wala nangyaring gano'n. Kundi, sinalang na lang yung proposed budget ng 25 billion nang walang nangyaring paghaharap sa mga department head na dapat sa kanila nang gagaling yung panukala kung ano yung paggagamitan nila sa mga departamento nila. Kung tanong ko lang po, para naman daw po saan yung gagamitin yung pera na yun? Well, siyempre pag budget para to sa taong bayan, nandun yung parte doon, pasahod sa mga empleyado, yung iba doon, infrastruktura, mga gamot, mga kailangan sa ospital, mga social services, allowance sa mga senior citizen, PWD, yung mga ganon. So, dapat malaman namin yon. Ang nangyari doon, isinalang lang yung budget nang hindi ipinaalam sa amin, kaya gusto namin magtanong, ayaw naman kami pagtanungin sapagkat sarado na raw. At kailangan lang mamili ng tatlo sa amin grupo at yun lang ito ang papayagan magtanong, hindi ganun ang proseso. Dapat lahat papayagan magtanong. So, bali ang nangyayari po ngayon, parang sila-sila lang, parang ganun po ang nangyayari. Ganun ang nangyari. So, kaya namin sinasabi, ni railroad. Binastos kami sapagkat karapatan din namin magtanong sa kanila. Lahat kami pare-parehong mga halal ng aming mga distrito. So, kung meron silang karapatan na maghainom, meron din kami karapatan para magtanong at alamin kung ano yung pina-a-approvean sa amin. Kasi magtataas kami ng kamay eh. So, hindi naman nararapat na, approvean nyo na ito kasi pinag-aralan na namin yun. Hindi ganon. Opo. Dapat lahat kami ini-involve. Kasi collegial body ito. Bakit po ba nagkaroon ng tension sa City Council? Dahil po ba yan na nalaman din po nila na tatakbo si Yorme Isko Moreno? Well, siguro bahagi na yon, ano? Simula nung kami dumiklara na kami ay kay Yorme Isko Moreno, nahati na yung konseho. So, syempre dahil nahati na, nararapat lamang na magkaroon ng check and balance sa konseho. Yung mga ipinapasa nila, lalo na sa larangan ng pananalapi, dapat usisain ito. So, nag-ugat ito, kagaya na sinabi ko, parang nabastos kami. Gusto namin magtanong, alamin namin kung ano yung mga budget ng iba't ibang departamento. Ayaw nila kami pagtanungin. Sapagkat sinasabi nila, meron silang tamang bilang, sapat na bilang, kaya wala na rin mangyayari, kaya hayaan na namin aproban. Hindi yung ganun kadali. So, bali, kaya yun ang nag-trigger para po nagkaroon kayo ng pagtatalo. Dapat lang naman, ano? Ayaw namin ng away. At hindi naman yung pagtatanong ay hindi to dapat kinukonstru na kami nakikipag-away. Opo. Parte lang ito, period of debate. Ano, dapat kami nagtatanong sa kanila, sagutin na nagpapanukala. Kaya nagtataka kami kasi bago lang yung chairman ng Appropriation Committee, pero mo bago lang siya maghahain siya ng proposed budget. Siyempre pag naghahain ka nun, dapat napag-aralan mo yun. Pwede ba yun? Ikaw na ngayon ang chairman ng Appropriation, ha? Ikaw na ang mag-sponsor nitong budget. Anong alam mo dun? Mag-sponsor nitong budget. Anong alam mo dun? So, dapat sagutin niya yun. Ayaw nyo lang sumagot. Kaya kami nagagalit, kaya kami kumukontra sa sinasagawa nilang railroading na pagpasa ng budget. Konsi, hindi po ba labag sa rules yung itinago yung pagpasa ng budget po sa taong bayan? Well, yung sinasabi kasi, inaalaw naman yan. No? Pag suspended ang rules,
kahit ano pwede. Pero dapat ipinapaalam sa amin. Kaya lang, nagtataka kami, nag-issue raw si Mayora ng Certificate of Urgency, very urgent daw, na kailangan ipasa tong budget. Pinagtataka namin, under the local government code, meron pa naman hanggang katapusan Oktubre para humarap ang mga department head, magkaroon ng budget at public hearing bago maset yung deadline. Next year pa naman gagamitin yung pera, January. September pa lang ngayon. Why in a hurry? Bakit urgent? Natataon, next week, filing ng Certificate of Candidacy, kaya nakukulayan. Ayun. Para saan po specifically yung sinasabi nilang inano na budget? Para saan daw po yun? Well, ito gagawin? yung magiging pondo ng lungsod ng Maynila sa buong taon ng 2025. Hatiin to sa iba't ibang departamento, sa ospital, sa mga departamento ng MDSWD, lahat. MTPP, sa Manila Zoo, sa PRP, lahat ito. Kaya nga ang tanong namin, magkano ang nakalaan sa bawat departamento? Nagtaas ba ito? Bumaba ba ito? Sapagkat kami, kinakausap din kami ng mga constituents namin at mga ospital. Meron silang pangangailangan. Gusto namin mag-ambag. Parang pinagkakait sa amin yung karapatan namin mag-ambag at magbigay ng suwestyon sa pagpaplano ng pagbabudget. Parang sila lang. Hindi naman nila pera yan. Can we confirm magkano po yung total amount po ng sinali nilang budget po? 25 billion pesos. 25 billion pesos. 25 billion para sa budget ng lungsod for next year. Ayun. Kaya po talagang hindi rason na maging in a hurry. Emergency urgent. Hindi po talaga rason. Hindi rason, hindi daang libo ito, hindi ito milyon. Billion ito. Tsaka next year pa. At next year pa. Opo. Kaya tataka kami, bakit pinamadali? At ang masama doon, bakit ayaw nyo kami pagtanungin? Pero bang itinatago? Doon kami nag-init ang ulo. Kaya nagkaroon ng altercation, nagkaroon ng sagutan. Sapagkat parang binubusalan yung mga bibig namin, wag na kayong magtanong. Total, hindi naman kayo mananalo sa bilangan. At tanggap naman namin yun. Pero pagtanungin nyo kami. Yun sabi. Konsi, what can you say about sa mga taong nagsasabing isa po kayo sa nagde-delay ng budget? Can you clarify po? Alam ko na naman ang gagawitin nyo ng mga kalaban. Sapagkat, kaya nga, titingnan ninyo, lagi silang nagla-live. Pero nung kahapon, nung tinatalakay ang budget na yan, bakit walang lumabas na live sa mga cellphone ninyo? Tama po. Kaya ang ginawa ko, nag-live ako. At doon makikita, ilang beses ko sinasabi. Kaya umaharap ako doon sa camera ng mga proseso, itong railroading na ginagawa ng mga kasamahan namin sa konseho, maling-mali ito. At dapat ito bigyan ng mahabang panahon, ng tamang panahon para balangkasin yung pondong ipinapasa ng konseho. Konsi, follow up lang po. At sana po, ano po ba yung update dun sa nakaraang pinail niyo? Na case sa kanila? Ano na po? Ongoing yung kasong ipinail namin kaninang umaga, continuation ng presentation ng petitioner. Nag-testify si Consial JB, si Consial Yanyan, at kinuros examine ng mga abogado nila. So, hihintayin na lang natin yung order o ruling ng korte kung ano ang magiging hatol dito sa inireklamo namin. May message po ba kayo sa ating mga viewers po? Well, ang aming message, maging vigilant kayo. Baka ang inyong pagkakakilala sa mga hinahalal ninyo ay yung nakikita nyo lang pag umiikot ng patay, nagkakaroon ng feeding program. Hindi po yun. Ang pinakamahalagang trabaho namin mga konsyal, yung gumawa ng batas, maging bahagi ng pagbalangkas ng mga polisiya ng gobyerno. Kaya ho dapat mag-abang kayo lagi sa mga live at mga sinishare po namin mga videos. Yun po yung mga totoong nangyayari sa konseho ng Maynila. Yun po ang pangunahing trabaho namin. Kaya yun po yung nilalaban nyo palagi, yung boses nyo rin po. Dapat maging boses at ayokong mapahiya sa aking mga taong bumoto sa akin. Na binoto nila ako ng 3 beses, makikita hindi tayo nagsasalita kahit na nakakakita tayo ng mali na ginagawa sa loob ng konseho. At maraming salamat po, Councilor JT Villanueva. Maraming salamat. Saludo po kami sa inyo.